Hello, good afternoon church. Binabati ko kayo ng mapagpaalang araw ng linggo sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa araw na to na magbulay na salita ng Diyos at tagapinapagpapala ng Diyos sa atin sa araw na to. Amen. I just encourage everyone kung saan man po kayo naroroon. After ho ng message po natin ay tatanggapin po natin, okay, tutugon po tayo o i-close po natin ang ating online service by remembering Jesus in communion. So, i-prepare niyo po lahat ng mga elements today kasi po i-conclude po natin ang ang pagtitipon po ito sa pamagitan ho ng banal na hapunan ng Panginoon. Okay? So, sige po, bago tayo dumiretso sa salita ng Diyos, inaanyahan ko po kayong imbitahan ang presensya ng Panginoon. I-welcome po natin siya sapagkat ang pangako niya, kung may 2 o 3 na nagtitipon dahil sa Kanya, naroon siyang kasama nila. So, panampalatayanan po natin ngayon at dahil po ang Diyos po ay totoo sa Kanyang mga pangako, you can expect po ang pagpapala niya po ay matanggap. Ang basbas niya po ay matatanggap natin sa aras ito. Opportunity na rin po ito para sa ating lahat to thank God, to appreciate God dahil mabuti siyang Ama. Amen. Mabuti siyang Ama sa lumipas na linggo, mabuti siyang Ama sa lumipas na buwan, at mabuti siyang Diyos na mananatili siyang mabuting Ama at Diyos sa atin, amen, sa buong isang taon ng 2026. So, manalangin po tayong lahat. Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito, and we choose to rejoice for this is the day that you have made. We rejoice and be glad in it. Alam natin na ang bawat araw na ginawa mo ay mabuti. Mabuti kang Diyos sa amin. We just want to remember you. We just want to thank you. It's an opportunity for all of us to say, we love you, Lord, for you love us very much. At alam namin na kaming lahat ay may tipan sa inyo. At in your part, lagi niyo pong ginagampanan ang iyong tungkulin, ang role bilang Ama namin. At salamat po na ang iyong katapatan ang nag-inspirasyon naming lahat to do the same thing. O Lord, to continue joining you sa lahat ng ginagawa mo ngayon sa mundong ito, joining you sa magandang layunin mo sa mundong ito. Dahil alam namin na sa gitna ng mga nangyayari sa mundo, sa aming bansa, sa aming pamilya, alam namin hindi ka natutulog. May ginagawa kang mabuti, pinanunumbalik mo ang kalooban mo, dahil ang pagpapala mo ay nasa amin, at ang pagpapalang na yun ay nagpapatagumpay, nagpapasagana, Panginoon, sa aming mga ginagawa, sa aming mga pagkatawag. So, nais lang namin purihin sa araw na to at pasalamatan ka sa lahat, maging sa mga lahat ng mga answered prayers namin. Panginoon, ikaw ay hindi nakakalimot sa lahat ng mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. At alam po namin na in your own time, yung mga bagay na hindi pa natutupad ay matutupad sa lalong madaling panahon. Lord, salamat po. Ino-honor ka namin sa araw to by meditating in your word. Ipaalala niyo po sa amin ang mga bagay na nais mong ipaalala sa amin. Ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay ikaw na kumakausap sa amin. So we honor your word. May you just bless your children today as we spend time with you. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Amen. Ang nais ko po ibahagi sa inyo today ay pinamagatan ko po na ang ating otoridad sa panalangin. Ang ating otoridad sa panalangin. Naniniwala po ako na isa sa pinakamakapangyarihang bagay meron ng mga anak ng Diyos sa mundong ito ay ang panalangin. Naniniwala ako na makapagpapatotoo na po nito ay yung mga anak ng Diyos po na namuhay sa panalangin, na hindi lang mo nila pinakinggan ang aral tungkol dito, kundi sila po yung mga Kristiyano na nanangahas maglaan ng panahon makilala ang Diyos, kung sino siya, ang karakter niya, at kung ano ang mga kalooban ng Diyos, at hayaan ng Diyos na kausapin sila tungkol sa ano ba ang kaharian ng Diyos. Amen. At yung mga anak ng Diyos po na talagang nagbigay ng panahon makipag-ugnayan sa Diyos at makilala ang Diyos ang personal sa buhay panalangin, sila po ay makapagpapatotoo po na ang panalangin ang isa sa mga makapangyarihang instrumento ng Diyos para ang kalooban ng Diyos sa langit ay mangyari patupad dito sa lupa. Amen? I hope na ang topic po natin today ay
level up po sa inyo sa buhay panalangin. Amen. Inumpisahan na ho natin ito nung mga nakaraan. So ipagpapatuloy ko lamang po ito. Sige ho, dumiretso na tayo sa ating unang talata sa Biblia. Same main passage pa rin natin ito sa John 15 verse 7. If you don't mind, samahan niyo po akong buksan ang inyong banal na kasulatan. At kahit gaano na po kayo kapamilyar rito, iba pa rin po yung naririnig ninyo at the same time ay nakikita ng inyong mga mata. John 15:7. Let me just read it for all of us. Sabi po sa John 15:7 in English, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be done unto you. Sa Tagalog po, kung nananatili kayo sa akin, ayon kay Jesus, at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hilingin ninyo ang anumang ibig nyo, at ito'y pagkakalob sa inyo. Hindi ba napakagandang pangako mula sa John 15 verse 7. Well, nais ko pong pag-aralan natin sa saglit ang salita, ang talatang ito. Kung inyong magpupuna, kung sinabi lamang ni Jesus, hindi lamang sinabi ni Jesus na kung nananatili kayo sa akin, sa halip dinagdagan niya ito. Dagdag niya, at kung ang aking mga salita ay nananatili sa inyo. Amen? So, kung inyong pong mapapansin, kung sinabi lamang ni Jesus na if you abide in me, lahat po ng Kristiyano automatically po ay naroon na sa lugar na yon, natupad na yon, sapagkat tayo pong lahat ay nakay Kristo Jesus na. Amen? Ngunit, ulitin ko, hindi lamang ho sinabi ni Jesus na manatili sa Kanya. Ang sabi niya, tungkol sa kasagutan sa panalangin, amen, makakatanggap po tayo ng kasagutan ng panalangin kung hindi lamang nananatili sa Kanya sa halip kung ang Kanyang mga salita ay nananatili sa atin. Amen? Amen. And my words abide in you. Napunan niyo po ba na kadalasan, karamihan sa mga pangako po ng Diyos ay conditional. In other words, kung nais niyo po ng answered prayer, sino po bang may ayaw? Kung nais po natin ng answered prayer, sundin natin ang instruction na binigay niya sa atin. Especially from this passage. Amen? If you abide in Jesus, and His words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Personal po akong naniniwala po na sa katotohanan po, sa nakalooban po ng Diyos na makatanggap po tayo ng kasagutan sa panalangin. Desire po ng puso ng Panginoon yun. Yun po ang perfect will niya. Or else, hindi niyo tayo i-invite na manalangin. Yung panawagan niyo po na tayo po ay lumapit sa Kanya in confidence in prayer ay pagpapakita lamang ng pagnanais ng Diyos na sagutin ang ating mga panalangin, na kumilos sa mga sitwasyon na meron tayo. Amen? At ipahayag sa atin na sa Kanyang mga anak na kung ang Kanyang kakayahan at abilidad na tugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Gayunman, amen, may mga, tulad na sinabi natin, may mga kondisyon po na kailangan nating gawin upang magkaroon ng kasagutan ang ating mga panalangin. If you abide in me, and my words abide in you, according to Jesus. Amen po ba? Now, sumaglit po tayo dumako sa lumang tipan at ating tignan ang isang katotohanan tinuturo nito tungkol sa panalangin. I believe this will encourage us. Amen. Ito po ay nasa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 25 to 26. Isaiah chapter 43 verse 25 to 26. Hayaan niyo pong basahin ko sa dalawang version. Unahin ko sa English and then magtapos po tayo sa Tagalog. Sabi po ni Lord, even I, am he that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Put me in remembrance, let us plead together. Declare thou that thou may be justified. Basahin po natin Isaiah 43 verse 25 to 26 sa Tagalog. Sabi po rito, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin.
at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Verse 26, ipaalala mo ako. In other words, ipaalala mo sa akin. Tayo kapwa magkatuwiran. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatotohanan. Alright. Ang Diyos sa pamamagitan ni Isaias, ni Propeta Isaias, ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, sinalita niya ang mga pananalitang ito para sa bansang Israel. Ngunit, ito man po ay uma-apply sa ating lahat ngayon sapagkat tayo po ay mga anak na ng Diyos. Romans 8:16. Amen? Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating mga Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So ulitin ko, although sinalita ito ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias para sa bansang Israel noon, ang katotohanan na kapaloob dito ay uma-apply sa ating lahat ngayon. Amen? At ang Hebrews chapter 9 verse 12 to 14 ay nagpapaliwanag kung paanong ang dugo ni Kristo ay inalis ang ating mga pagsalangsang o mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Siguro basahin ko po ito sapagkat ang Hebrews chapter 9 verse 12 to 14 ay parang cross-parallel po ng Isaiah 43. Hayaan niyo pong basahin ko muna ang talatang ito, then ipaliwanag po natin maya-maya lang. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 12 to 14, now with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, satisfies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Amen. Unahin niyo po. Okay? Katulad ho ng sinasabi ng Isaias, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang, alang-alang sa akin, at hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. So, ang sinasabi lang ho ng aklat ng Hebreo, kung ang mga dugo ng hayop ng lumang tipan, mga kapatid, ay naglilinis, pansamantalang naglilinis, amen, ng mga pagsalangsang, how much more? Yun ang sinasabi, ayun lang naman ang puntos niya. How much more ang dugo ni Kristo? Amen po ba? Na may walang hanggang, na nagdudulot ng walang hanggang pagkaligtasan o kapatawaran. Amen. May gusto ko pong pansinin natin pong lahat doon sa Isaiah 43 verse 25 to 26. Sabi po, kung inyo pong mapapansin, pinahayag po ito ng Diyos. Pansinin po ninyo ang mga pahayag ng Diyos sa mga talatang iyon. Sabi po niya, I am He that blotted out thy transgressions for my own sake. Napunan niyo po ba yon? I am He that blotted out thy transgressions for my own sake. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin. So, doon na lang muna ho tayo. Ay hindi ko po alam kung napunan nyo, we used to think na kaya niya pinawi ang ating mga pagsalangsang ay alang-alang sa atin. Para sa atin. Hindi ho ba? Okay, alang-alang sa atin, kinalimutan niya ang lahat ng ating mga pagsalangsang. We used to think na kaya niya ginawa yon is for our own sake, in other words. Ngunit hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung inyo pong mapupuna, ang sabi dun sa Isaiah, ginawa iyon ng Diyos alang-alang sa Kanya o para sa Kanya. Amen? Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ginawa iyon ng Diyos alang-alang sa Kanya, para sa Kanya, sa isang kadahilanan. Okay? Ang isang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay para sa Kanya. Okay, ang dahilan kung bakit ginawa niya iyon para sa Kanya ay upang, the simple reason lang is para pagpalain ka, sapagkat ang nais niya ay pagpalain ka.
You have to understand, hindi niya ho maibibigay sa atin ang pagpapala niya kung hindi na muna niya pinawi ang ating mga kasalanan. So, naiintindihan niyo kung bakit ginawa niya iyon for His sake. Okay? Hindi niya ho magagawang i-release ang pagpapala sa ating mga buhay kung hindi niya na muna ho aalisin sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo o ng dugo ng Panginoong Yesus ang ating mga pagsalangsang. Sapagkat amen po ba? Sapagkat tayong lahat, kung naalala ko po yung sabi ng aklat ng Roma, amen, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naging makasalanan ng lahat. At sa pamamagitan ng kanyang pagsuway, lumaganap ang kamatayan, ang sumpa. In other words po, ang karapat-dapat po na matanggap natin sa buhay na ito ay ang kaparusahan o ang kabayaran ito. Sapagkat tayo pong lahat ay guilty o nagkasala. So yun po ang deserve natin. In other words, hanggang tayo po ay nasa ganung kondisyon, ang mag-ooperate sa buhay po natin ay yung consequence ng kasalanan ni Adan na pinamana niya sa atin. Ngayon, kaya alam yun ng Diyos, amen, sa kabila ng pangyayaring iyon, hindi ho nananatili po ang desire ng Diyos kung bakit niya nilikha ka at ang sangkatauhan. Nais niya hong pagpalain ng tao. Yun ang desire ng puso niya. Never niyang intensyon na ang opposite ng pagpapala ang siyang umiral sa mundo. Amen po ba? Never yon, sapagkat mabuti siyang Ama, mabuti siyang Diyos, at mabuti siya sa kanyang sa nilikha. Amen po ba? Kaya ho ipinadala niya ang Panginoong Yesus. Sa pamamagitan lamang ho ng dugo ng kordero, amen, ang kasalanan ay may alis. Amen, sa gayon magagawa ng Diyos padaluin ang kanyang pagpapala sa iyo at sa aking buhay. Pinapaalala rin ho ng katotohanan ito sa akin ng Galatians 3:13 and 14. Kung naalala po ninyo, sinasum up ko ng talatang iyon, yung pinag-uusapan lang natin ngayon lamang. Ang sabi po roon, tinubos tayo ni Jesus, ni Kristo sa sumpa ng unang kautusan. Remember? Nung siya ay maging sumpa para sa atin. At kaya niya ginawa yun upang matanggap natin ang pagpapala ni Abraham. Amen po ba? Hindi niya maibibigay sa atin ang pagpapala niya kung hindi niya muna pinawi ang ating mga kasalanan. Then, punahin niyo yung verse 26. Ang sabi roon, put me in remembrance. Nakita niyo po yun? Put me in remembrance. In other words, sinasabi niya, remind me. Okay? Remind me. If God tells us to remind Him of something, we need to remind Him. Amen? Kung sinasabi ni Lord na ipaalala natin sa Kanya isang bagay, kailangan nating sundin yun. Ipaalala natin sa Kanya yung bagay na nais niyang ipaalala natin. At sinabi ng Diyos sa passage na mabinasa natin kung ano ang nais niyang ipaalala natin sa Kanya specifically. Ano po yun? Kung nasusundan pa ho ninyo ang ating pinag-uusapan, ano sabi ni Lord? Remind me of this. So ano ang sinasabi ng Diyos na nais niyang ipaalala natin sa Kanya? Contextually, ang sinasabi niya, ipaalala po natin sa Kanya na siya na po ang nag-alis ng ating mga kasalanan at pagsalangsa. Ipaalala po natin sa Kanya na hindi niya na po aalalahanin pa ang ating mga pagkakasala. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Gusto ko pong ipaalala sa inyong lahat na hindi ho nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako. Ngayon, bakit ho niyan sinasabi sa atin na ipaalala natin sa Kanya according to this verse? Kaya niya ho sinasabi sa ating ipaalala natin sa Kanya dahil tuwing ipinapaalala po natin ito sa Kanya, ipinapaalala po rin natin na ito. Pinapaalala din po natin ito sa ating mga sarili. Nakuha niyo po yung wisdom doon? Hindi ho ang Diyos makakalimot kailanman sa Kanyang mga pangako, amen, at sa Kanyang mga salita. Nais ng Diyos na ipaalala natin ito sa Kanya tuwing lumalapit tayo sa panalangin, sapagkat tuwing pinapaalala natin ito sa Diyos tulad ng Kanyang instruction, ipinapaalala natin ito sa ating mga sarili. Reminding God of something is reminding ourselves at the same time. Amen? Napaka-importante na ipinapaalala natin sa ating mga sarili ang kapatawaran ng Diyos.
it seems this is very basic, but this is very important. It doesn't matter kung saang level na ng Christian walk ka naroon, pero may wisdom, may karunungan ang Diyos sa pagpapaalala sa atin ng kahalagahang ipinapaalala natin sa ating mga sarili ang kapatawaran ng Diyos. Dahil, unawain nyo, kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, dahil panalangin ng ating paksa, ito ang kadalasan pong initial reaction ng kaaway natin, ang dyablo. Ang gagawin ho niya, ipapaalala sa atin ang lahat ng ating nakaraan at pagkakasala. Yun po ang kanyang, ewan ko ho kung napupunan niyo po iyon. Ginagawa po niya yun for a purpose. May reason siya bakit. Kapag ikaw po ay lumalapit sa presensya ng Panginoon at nais siyang kakausapin tungkol sa isang bagay, ang laging-laging kasangkapan o lahat masasandatan ng dyablo sa atin ay ipaalala ang ating mga nakaraan. Amen? Sapagkat alam ng kaaway po, kapag nagbigay daan ka sa mga pag-iisip na yon, sa mga pagpapaalala ng iyong nakaraan at pagpapaalala na ikaw ay malimit magkamali, no po? At may mga nagawang mali. Pag nagbigay daan ka po rito, makukumbinsi ka niya na hindi ka pakikinggan ng Diyos sa panalangin mo dahil hindi ka karapat-dapat. So, that is his goal. The very reason kaya siya nagpapadala ng pinapaalala ang ating mga pagkakamali, ang ating mga shortcomings. Amen. At makalimutan mo ang mga sinabi ng Panginoon tungkol sa iyo at ang ginawa niya para sa iyo ay upang alisin yung confidence mo na kapag ikaw ay nanalangin, ay sasagutin ka ng Diyos sa panalangin. Ulitin ko, nais ko itong ipakita sa inyo. Ang Diyos, nais siyang lumapit tayo sa Kanya na may kapanatagan. Upang sa gayon, malaya mong matanggap ang sagot sa iyong mga panalangin. Ang dyablo ay baligtad. Kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, agad-agad siyang darating at ipapaalala niya ang iyong mga pagkakamali at mga shortcomings. Sapagkat intention niya na hindi ka lumapit sa Diyos nang may kapanatagan, may pananampalataya. Instead, gusto niyang atakihin ang iyong pananampalataya at ihulog ka sa pag-aalinlangan. Sapagkat alam ng dyablo, sa pag-aalinlangan, hadlang ito sa panalangin. Amen po ba? So, huwag natin itong gawin. Sa halip, ipaalala sa Diyos, amen, at ipaalala sa iyong sarili kung ano ang sinabi ng Panginoon. Pwede natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, Lord, nagkasala po ako, ngunit, okay? Huwag tayong minturon, ngunit, sinasabi mo sa iyong mga salita, ganun ho natin ipapaalala sa Diyos. Ganun ho, magpaalala sa Diyos. Lord, nagkasala ako, may mali ako nagawa, ngunit sinabi mo sa iyong mga salita na ikaw ang nagalis ng lahat ng aking pagkakasala at ang lahat ng aking pagsala at hindi mo nakakalimutan ang lahat ng aming pagsalangsang. Amen? Hallelujah. So, God said, I will not remember your iniquities. In other words, He won't remember that you did anything wrong. And if God doesn't remember, why would you want to remember? So sabi ni Lord, hindi ko naaalalahanin ang iyong pagsalangsang. So, kung hindi na ho niya, kung nagpasya po ang Diyos na kalimutan o na hindi na alalahanin pa ang ating mga pagsalangsang. And there is no reason para alalahanin pa natin ito. Amen po ba? Kapag lumapit po tayo sa panalangin, amen. Pag lumapit po tayo sa panalangin at ipinalala natin sa Diyos ang kanyang ginawa para sa atin, amen po ba? Yun ang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa presensya ng Panginoon. Naniniwala ako, if we keep on practicing this, every time na lumalapit tayo sa presensya ng Panginoon, ito man po ay sa panalangin, ito man po ay sa pagsamba, amen, ito man po ay sa pakikipag-usap sa Kanya in a very casual way, amen. Naniniwala po ako na yung level ng confidence po natin ay tataas at makakatulong po ito para hindi magkaroon ng daan ng kaaway ng anumang
lugar ang kaaway para nakawin po ang ating mga kasagutan sa panalangin. Amen? Hallelujah. Ang mga pagpapaalala ng ating mga nakaraan, ito po ang gawa ng kaaway. Ang pagpapaalala ng ating mga nakaraan ay kasangkapan ng dyablo upang po tayo ay talunin. Nais niyang bulayin natin kung gaano tayo nagkamali at kung gaano tayo hindi nakaabot sa Diyos. Amen po ba? Ganun ho yun po ang paulit-ulit niyang susubukang dalhin sa mga anak ng Diyos tuwing tayo po ay lumalapit sa presensya ng Panginoon. Parang nagpapakita po ito sa atin na never nais ng Diyos na ma-develop po ang ating ugnayan sa Panginoon. Ayaw niyo po yun. Kasi pagkat katulad po ng kung paano natin nakikilala ang isang tao, the more we get to know a person, the more we trust the person. And totoo rin yun pagdating sa ating relasyon sa Diyos. The more we get to know God, the more we will be able to trust God. The more we trust God for who He is, the more we will be able to trust all His promises and even His commandments. Amen po ba? Kaya nga, napaka-importante, ginagawa natin yung sinabi niya, inutos niya sa Isaiah. Amen po ba? Ngunit, mga kapatid, kahit na po anong pagpapaalala ang ginagawa ng dyablo sa ating isip, sa ating mga nakaraan, kasi ulitin ko, yun ang kasangkapan niya upang talunin tayo, yun ang kasangkapan niya upang pagalinlanganin tayo, amen, hindi ho, by giving in sa pag-iisip na yon, hindi ho yun scriptural, hindi siya kalooban ng Panginoon. Ayaw ng Lord na mag-give in tayo roon. Instead, at hindi lang po yun, at kapag ang dyablo ay naging successful na bulayin natin ang ating mga nakaraan, ang nangyayari po, nanakawin po nito ang mga pagpapala ng Diyos na dapat po ay para sa atin. Sa ganun po ng dyablo, nagagawang nakawin ang ating mga answered prayers. Sapagkat siya magnanakaw, sabi ng Panginoong Yesus. So, kaya importante po ito. Amen? Ang Isaiah 43, verse 25 to 26, ang mag-aalis ng lahat ng guilt, feeling, or guilt over past mistake. Kaya sabi ni Lord, remind me. As we remind God, we remind ourselves. Amen? Sa anong katotohanan ng Diyos po, sa kanyang kabutihan at pagmamahal, inalis ang kasalanan at ang lahat ng ating pagsalangsang at hindi niya na inaalala. In other words, na parang hindi ka nagkamali. Amen? Kaya yun, ginawa ng Panginoon nang sa gayon ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ng Panginoon, magkaroon ho tayo ng confidence. Walang magkaroon ng hadlang sa panalangin. At ma-develop yung confidence na yun. Kaya sabi ng aklat ng Hebreo, let us come boldly to the throne of grace. Amen? Magkaroon tayo ng kapanatagan na lumapit sa trono ng Diyos at doon ay kakamtan natin ang lahat ng tulong sa oras na kailanganin natin ito. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. That word of God gives us faith and confidence in prayer. So, kung hindi lang po yun, kung tayo po ay mananatili sa Diyos, sa Panginoong Yesus, at ang kanyang mga salita ay nananatili sa atin, amen, hindi lang ho natin magagawang ipaalala sa kanya ang mga sinabi niya sa Isaiah 43, maaari din po natin ipaalala sa Diyos ang lahat ho ng pangako niya sa atin tungkol po sa panalangin. Amen? Ulitin ko po, kasi may mga prophetic word po tayo. May mga personal words si Lord sa atin. May mga bagay siyang ipinakita pangitain na sinasabi niya sa atin, this is my will for you, this is what I prepared for you. Amen. At alam niyo po, yun ang kagandahan sa panalangin. May prophetic word tayo for this year 2026 na this year is the year of takeover, something like that. Ngayon, sa panalangin, pwede ho natin ipaalala rin sa Diyos, amen, ang lahat ng iyon. So, hindi lang natin ipapaalala,
Amen po ba sa Diyos na pinawi niya nating mga kasalanan at hindi niya ito alalahanin, pwede natin ipaalala sa Diyos at the same time, habang nananatili tayo sa kanyang salita, yun ang ibig sabihin nun, pwede natin ipaalala sa Diyos, Lord, ito ang sinabi mo. And it doesn't really matter kung hindi pa ito nangyayari, ang pinapaalala ko sa inyo at sa aking sarili, na kung ano ang sinabi mo, you are able to perform it, katulad ni Abraham. Amen po ba? Hallelujah. So, I pray mga kapatid, na mula sa araw na to, iiwanan na natin yung pattern na tuwing tayo po ay lumalapit sa presensya ng Diyos, kapag ang dyablo ay dumating at ipinaalala ang ating mga nakaraan, agad-agad tayong nag-give in. Amen. Agad-agad tayo napanghihinaan ng loob at hinahayaan lang natin nakawin yung confidence na yon. Na mula sa araw na to mga kapatid ay hindi na natin hayaang mangyari yon, sapagkat naiintindihan na natin, tulad na sinabi na salita sa araw na to, na sa ating paglapit sa Diyos, ang unang-una natin gawin ay paalahan siya tungkol sa kamatayan ng Panginoong Hesus, tungkol sa ginawa niya, pag-alis ng ating lahat ng pagsalangsang at kasalanan, at sa at pagpapaalala sa Kanya, mga kapatid, na siya mismo ay nagpasya magdesisyon na hindi na alalahanin ang ating mga nakaraan. Amen? At ibig sabihin nun na makakalapit tayo sa Diyos na walang hadlang. Amen? Makakalapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. Makakalapit tayo sa Diyos na may pagtitiwala. Meron tayong joy. Amen? Na anuman ang ating hingin o naisin, ay ibibigay niya ito sapagkat nananatili tayo sa Panginoong Hesus at nananatili tayo sa Kanyang mga salita. Hallelujah. So I encourage all of you, huwag ko kayong lumapit sa Diyos sa panalangin ng walang bitbit. Amen. Kung maaari, kung makakatulong, kunin niyo po ang inyong mga ang inyong mga notebook, kunin niyo po ang inyong mga ballpen, at kung makakatulong po ito sa ating paglapit sa Diyos, ipaalala natin siya. Panginoon, ito po ang sinabi niyo sa Isaiah 43, at maliban doon, Lord, ito ang sinabi mong mga pangako mo sa akin na hindi pa nangyayari. Pero Lord, dahil hindi mo to, alam kong hindi mo to kinakalimutan, hindi ko to kakalimutan. At umaasa ako sa taong 2026, Panginoon, ito po ang taon ng takeover sa lahat ng area ng buhay ko. Amen po ba? So kunin po ninyo ang inyong mga tinapay at ang saron na sinisimbolo ng dugo at katawan ng Panginoong Hesus. Maaari ba tayong mag-ending sa pag-alaala ng Panginoon? Amen, sapagkat ang lahat ng katotohanan na pinag-uusapan natin ay pinagtibay ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Nagbibigay ho tayo ng malaking pagpapahalaga sa kanyang katawan at sa kanyang dugo na inalay para sa atin. Sapagkat kung hindi sa pamamagitan ng minsanang pag-aalay na iyon, wala tayong tipan sa Diyos. Kung hindi dahil sa kanyang ginawa na iyon, ang lahat ng pinaniniwalaan natin ay walang kabuluhan. Ngunit dahil namatay siya at nabuhay siyang muli, amen po ba? Alam po natin ang pag-asa natin na hindi mawawala ng kabuluhan. At alam po natin na ang bawat pangako ng Diyos na ating pinangahawakan, ang bawat pangako ng Diyos na ating hinihingi sa panalangin, dahil tayo ay nananatili sa Panginoong Hesus, amen po, at nananatili tayo sa kanyang mga salita, at ang kanyang salita ay nananatili sa atin, alam po natin, meron po tayong palaging answered prayer. Amen? Hallelujah. Kung may mga panalangin kayo, o may mga natanggap kayo sa Panginoon, kung may mga dreams kayo, o visions kayo, na hindi pa ho ito natutupad, huwag ko kayong panghinaan ng loob. The very reason, ano po ang garantiya natin na gusto ng Panginoon tuparin ang lahat ng iyon na sinabi niya sa inyo? Well, inalis niya ang lahat ng iyong kasalanan. Kinalimutan niya ang lahat ng iyong pagsalangsang. Ginawa niya yun upang ang bawat panalangin mo, kapatid, ay magkaroon ng totoong answered prayer. Yan po ang otoridad niyo sa panalangin. Amen? Tayo pong lahat po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa araw na to. Nagpapasalamat kami sa iyong salita. Personal po namin itong tinatanggap sa araw na to. Alam po namin na kinakausap po kaming lahat. We thank you because naiintindihan namin, nararamdaman namin, at pinatotohanan ng iyong salita ang iyong desire
nasagutin ang aming mga panalangin. Kaya mo ito ipinahig sa amin. Salamat sa pagpapaalala sa aming lahat na ipaalala namin sa inyo na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ng kanyang dugo at ng kanyang katawan na sinisimbolo ng mga hawak namin ito na elemento, pinawi mo na ang lahat ng aming mga pagsalangsang kasalanan at hindi mo nakakalimutan ang lahat ng aming pagsalangsang. Nagpapasalamat kami na meron kaming confidence, kapanatagan, lumapit sa iyong trono. Meron kaming free access sa trono ng mahabaging Diyos dahil hindi mo lang kami pinatawad at kinalimutan ang lahat ng aming nakaraan. Ginawa mo kaming kamukha mo. Ibinigay mo ang katwiran mo bilang isang libreng regalo. Panginoon, inihiling ko sa panalangin na ang katotohanan at kapagin ito ay lumago pa, mag-ugat ng gusto, hanggang matutunan namin makita ang aming mga sarili kung paano mo kami tinitingnan. Sapagkat alam namin na ang dugo at katawan ni Jesus kailanman ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kahit ano po ang sabihin ng kaaway laban sa amin, sapagkat kami, kung sino man kami dati, ay matagalang patay kasama ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang siya'y muling nabuhay kami bilang isang bagong nilalang, katulad niya, kamukha niya. So, salamat po. I pray, Lord, na mula sa araw na to na magkakaroon, i-level up mo, itataas mo po ang level ng confidence ng iyong mga anak when it comes to approaching you in prayer, when it comes to prayer life, na tuwing lalapit kami sa inyo, Panginoon, kilalang kilala namin ang aming mga sarili, na hindi ho magagawa ng kaaway pagdudahin kami sa aming identity. Kilala namin ang ginawa mo para sa amin, kilala namin ang aming Diyos, kilala namin ang aming mga sarili, and I hope, Lord, that this year 2026, that we will be able to enjoy our prayer life more than ever, because we know in your word who we are in you, Lord, at kung sino ka sa amin. So, salamat po sa Panginoong Jesus. Tinatanggap po namin ang lahat ng pagpapala ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo matapos, nais ko po kayo panalangin. Lord, sa araw po na to, pinapasalamatan ka namin at pinapuri sa iyong salita. At sa araw na to, Ama, nais ko pong i-release ninyo ang basbas sa iyong mga anak. And I pray na yung confidence na ito, na i-release mo today, ay isang confidence na never nilang na-experience before. Salamat po, Panginoon, na may hangganan ang kaaway, lahat ang gawa ng kaaway. Salamat, intensyon yung lumago kami at mag-mature kami at matanggap namin, lumakad kami sa otoridad, Panginoon, sa level ng otoridad na nais mong lakaran namin. Panginoon, Lord, intensyon nyo mo lumago kami every day, every year, na hindi nyo kami intensyon na maging stagnant when it comes to our spiritual life, when it comes to our spiritual walk. At salamat na ang krus ng Kalbaryo ang nagpapaalala sa amin at nagbibigay sa amin ng garantiya na pwede namin ma-experience at matanggap ang lahat ng intensyon mong matanggap namin dahil sapat ang ginawa ni Jesus para sa amin. Lord, ano man po ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid, ano man po ang mga pinapanalangin nila, thank you for giving them confidence na sa kanilang pananalangin, bukas ang iyong tenga, bukas ang iyong trono, at sa kanilang pananalangin sa pananampalataya, laging may kasagutan, ang provision ng langit ay darating sa lupa para sa kanila. So maraming salamat po, Panginoon, na bawat panalangin, bawat secret petition ng kanilang mga puso, bawat personal na panalangin, at hindi lang para sa kanilang mga mahal sa buhay, ay iyong alam lahat. At intention mo, natuparin ito dahil mahal mo sila. Mahal mo kaming lahat. Ama, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa araw na to. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless you po, mga kapatid. Naway napagpala kayo ng salita ng Diyos sa araw na to. So, hope to see you again next Sunday. God bless.